Ang Partido Komunista ng China ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang proyektong 10 taon upang baguhin ang Biblia na ipatutupad sa mga Kristiyanong Tsino. Isa sa mga pagbabago sa bagong Biblia ay ang pagpapalit sa ating Panginoong Hesus bilang isang mamamatay tao. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang nakagigimbal na katotohanan ang nangyayari ngayon sa bansang China, kung saan si President Xi Jinping ay sinusubukan nila na baguhin ang Biblia sa loob ng 10 taon. Ang mga Kristiyanong Tsino ay unang nakatanggap ng mga kopya ng Biblia sa kabila ng mga ulat na umaabot sa 130 milyon na mga Kristiyanong Tsino. Ang patuloy na lumalago sa mga simbahang nakatago sa ilalim ng China. Tinatawag itong mga underground churches. Sa ngayon, mas marami ng mga Kristiyano sa China kaysa sa mga miyembro ng Partido Komunista. Ang pag-uusig ng gobyernong Tsino sa mga Kristiyano ay nagdulot pa ng higit pang paglago ng simbahan, kung kaya't napagpasya ng Partido Komunista na isantabi na rin ang Biblia mismo. Itinuturing itong isang update na may mahalagang mga sosyalismo at binubura ang mga bahagi na hindi tugma sa mga paniniwala ng komunista. Ang mga Tsino ay hindi na kontento sa lahat ng mga pagsusumikap na piliting itanggi ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya, kahit itinaas nila ito sa isang mas mataas na antas. Sinusubukan nilang baguhin ang mga kasulatan upang magdulot ng kaguluhan at kalituhan na nagiging sanhi ng pag-urong sa mga nagnanais maging Kristiyano. Sa isang halimbawa, mula sa isang aklat sa mas mataas na paaralan, ang rebisyon ng Komunista Party ng Kabanata 8 ng 1 ukol sa babae na nahuling nakikiapid ay nagsabi ang ating Panginoong Hesus daw sa galit na karamihan nagnanais na batuhin ang isang babae na nagkasala. Ika pa raw niya dito, siya na walang sala sa inyo, siya ang manguna ng pagbabato sa kanya. Nang marinig nila ang mga salitang ito, sila ay huminto sa kanilang ginagawa. Ngunit lumabas ang lahat at itinulak ng ating Panginoong Hesus daw ang babae at sinabi, "Ako rin ay may kasalanan." Nakita natin ang pag-escalate ng sitwasyon. Ipinagbabawal na ang mga Biblia para sa mga bata at tinanggal ang mga ito mula sa lahat ng mga tindahan na aplikasyon. Ang mga pulong ng mga Kristiyanong bata sa China ay pilit na pinapirmahan ng isang formularyo na nag-aabiso ng pag-aalis nila sa kanilang pananampalataya sa harap ng publiko. At napakatindi sapagkat totoo, mga kaibigan, na ito ang ginagawa nila sa Biblia ngayon upang ma-brainwash ang mga tao na hindi pa nakakaalam ng Biblia. Ang issue para sa Partido Komunista ng China ay kontrol. Ito ay palaging tungkol sa kontrol. Nakikita nila ang Ebanghelyo, ang mensahe ng Kristyanismo, bilang isang bagay na maaaring umagaw sa kontrol mula sa Partido Komunista. Kaya't ang bagong pagsasalin ng Biblia na may mga halagang sosyalista ay isa lamang hakbang ng Partido Komunista ng China sa pagkontrol sa simbahan at sa paggamit ng Kristyanismo bilang paraan ng pagkontrol sa mga tao at pagtulong sa mga layunin ng partido. Ngunit isa sa mga pastor sa China ay sinabi, ang mga namumuno ay pumili ng isang kaaway na hindi kailanman maaari makulong. Sila ay tinakda ng matalo. Oo, mga kaibigan, nagdeklara ng pagbabaka ang China laban mismo sa ating Panginoong Diyos. At ito nga ang nangyari. Pagkatapos nilang palabasin na ang ating Panginoong Hesus ay makasalanan at siya ay mamamatay tao, nagkaroon ng matinding baha sa China, hindi lang isang beses kundi 2 beses, na napakaraming mga tao ang namatay at puminsala ng milyong-milyong mga estruktura sa bansang China. Nagpapahiwatig lamang na ang kanilang kinakalaban ay hindi isang ordinaryong tao, kundi siya ang totoong Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. Romans 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Tunay nga, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Diyos lamang ang ating tunay na kakampi. Siya ang ating panigan, sapagkat walang mga kaaway ang magtatagumpay laban sa iyo kung tayo ay panig sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, mga kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin.
Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin. At tunay nga Panginoon na karamihan sa mga gobyerno sa buong mundo ay kinakalaban kayo. Ngunit asahan niyo Panginoon na kami po ay nasa panig po ninyo, sapagkat naniniwala kami, sino ba ang mananalo sa mga kumakalaban sa inyo kung kayo po ang kalaban nila? Kaya naman Panginoon, naniniwala kami na panalo na po kami Panginoon kung kami ay nasa panig po ninyo. Salamat Panginoong Diyos sa inyong pong pagmamahal sa amin at sa pag-aalaga sa amin, at patnubayan ang mga kaibigan po namin sa China at tulungan din ang gobyerno doon na masilayan nila ang katotohanan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala, sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.